Sa loob ng makapangyarihang pader ng palasyo ng Buckingham, isang katahimikan ang bumalot sa mga bulwagan. Sa labas, ang mundo ay abala sa pagdiriwang ng ingrandeng pag-iral ng monarkiya, ngunit sa loob, isang napakaliit ngunit mabigat na lihim ang bumabalot sa isa sa pinakamahalagang miyembro ng pamilya, si Kate Middleton, ang prinsesa ng Wales. Sa harap ng isang antigong salamin sa kanyang pribadong silid, nakatayo si Kate, tahimik na pinag-aaralan ang kanyang refleksyon. Ang kanyang balat ay bahagyang maputla, ang kanyang mga mata ay may bahagyang lungkot na hindi madaling makita ng publiko. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan habang bahagyang hinaplos ang kanyang tiyan. Sa loob ng ilang buwan, may nararamdaman siyang hindi maipaliwanag na sakit, mga kirot na unti-unting lumalakas. Ngunit tulad ng inaasahan sa isang reyna sa hinaharap, itinago niya ito sa likod ng isang matamis na ngiti. Mahal? Isang pamilyar na tinig ang pumuno sa silid. Si Prince William, ang kanyang asawa, ay tahimik na lumapit sa kanya. Muli kang tulala, may iniisip ka ba? Isang pilit na ngiti ang lumabas sa labi ni Kate. Wala, pagod lang ako. Ngunit hindi ito basta paniniwalaan ni William. Lumapit ito at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong may bumabagabag sa'yo, Kate. Ilang linggo nang parang may iniisip ka, ngunit patuloy mo akong iniiwasan. Ano ang nangyayari? Tahimik si Kate, hindi alam kung paano sisimulan ang usapan. Alam niyang hindi magiging madali para kay William ang marinig ang kanyang mga hinala tungkol sa kanyang kalusugan. Alam niyang ang buong mundo ay laging nakatutok sa kanila, walang puwang para sa kahinaan, walang puwang para sa alinlangan. Mahal, gusto kong magpatingin sa doktor. Mahina niyang sabi. Saglit na natahimik si William. May masakit ba sa'yo? Tumango si Kate. Matagal na akong nakakaramdam ng sakit sa tiyan. Sa simula, inisip kong stress lang ito mula sa mga tungkulin natin, pero palala ito ng palala. Isang bigat ang bumagsak sa dibdib ni William. Alam niyang matibay si Kate, hindi ito basta-basta nagpapaapekto sa kahit anong sakit. Kaya kung aaminin nitong may nararamdaman ito, ibig sabihin, malala na. Bukas, pupunta tayo sa doktor, matatag niyang sagot. Ngumiti si Kate, pero sa loob niya, may bumabangong takot. Kinabukasan, sa isang pribadong ospital sa London, pinanood ni Kate habang kinukuha ng doktor ang kanyang mga resulta. Ang loob ng silid ay tahimik at tanging tunog ng orasan ang naririnig. Si William ay nakaupo sa tabi niya, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Ang doktor, isang veteranong espesyalista sa mga abdominal na sakit, ay nag-angat ng tingin mula sa kanyang mga papeles. Prinsesa, natapos na po namin ang ilang paunang pagsusuri, ngunit may ilang resulta na kailangang i-verify pa. May nakita kaming mga abnormalidad sa inyong pagsusuri, kaya nais naming magsagawa ng mas detalyadong tests upang makumpirma kung ano ito. Parang bumagsak ang buong mundo kay Kate. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng abnormalidad, pero ramdam niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang katawan. Ano pong ibig sabihin nito, Doc? Tanong ni William, ang tinig ay bahagyang nanginginig. Tumingin ang doktor sa kanila ng may sinseridad. Sa ngayon, hindi pa namin masabi ng tiyak. Pero makasisigurado kayong gagawin namin ang lahat upang matukoy kung ano ang nangyayari. Nagkatinginan si Kate at William. Walang salitang kailangang sabihin, pero pareho nilang alam, ito ang simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanila. Sa palasyo, ang lahat ay tila normal. Ang media ay patuloy na sinusubaybayan ang bawat galaw ng pamilya, walang ideya sa tunay na nangyayari sa likod ng mga saradong pinto. Isang huwad na kapayapaan ang bumabalot sa monarkiya, pero sa loob, isang bagyo ang unti-unting namumuo. Sa pribadong silid ng Reyna Camilla, isang tahimik na pag-uusap ang nagaganap. Alam mo ba ang tungkol kay Kate? Tanong ng isang tagapayo ng palasyo. Itinaas ni Camilla ang isang kilay. Ano ang tungkol sa kanya? May mga ulat na may pinagdadaanan siyang issue sa kalusugan. Wala pang opisyal na kumpirmasyon, pero ang mga galaw ni Prince William ay nagpapahiwatig na may bumabagabag sa kanila. Bahagyang tumalikod si Camilla, tila iniisip ang kahulugan ng balitang ito. Sa monarkiya, ang imahe ay pinakamahalaga. Kung may kahinaan si Kate, paano ito makaapekto sa hinaharap ng korona? Tiyakin mong walang makakakuha ng impormasyon mula sa labas, utos niya. Ang huling bagay na kailangan natin ay isang iskandalo na maaaring magpabagsak sa katahimikan ng kaharian. Habang nag-uusap sila, sa kabilang bahagi ng palasyo, si Kate ay nakatayo sa balkonahe ng kanilang kwarto.
Nakatanaw siya sa malawak na hardin, iniisip ang lahat ng maaaring mangyari. Hindi niya gustong maging pabigat kay William, hindi niya gustong maging kahinaan ng monarkiya. Ngunit paano niya itatago ang isang bagay na lumalakas sa bawat araw? Sa kanyang isip, alam niyang darating ang araw na malalaman din ng buong mundo ang kanyang pinagdaraanan. At kapag dumating ang araw na yon, paano magbabago ang kanyang mundo? Sa malayo, isang malakas na ihip ng hangin ang pumuno sa gabi, tila isang babala ng paparating na unos. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa loob ng mga pader ng palasyo ng Buckingham, patuloy na umiikot ang buhay ng monarkiya sa nakasanayang ritmo, mga maharlikang pagtitipon, opisyal na pagbisita, at walang katapusang pakikitungo sa publiko. Ngunit para kay Kate Middleton, ang bawat araw ay nagiging mas mabigat, at ang kanyang katawan ay unti-unting bumibigay sa sakit na matagal na niyang tinitiis. Sa kabila ng lahat, patuloy niyang tinutupad ang kanyang mga tungkulin, naglalakad sa mga engrandeng bulwagan ng may pino at matikas na postura, itinatago ang pagod sa likod ng perpektong ngiti. Ang bawat hakbang niya ay sinusuri ng mundo, bawat galaw, bawat kasuotan, bawat kilos ay may kahulugan sa mata ng publiko. Ngayong umaga, naghahanda si Kate para sa isang opisyal na pagbisita sa isang ospital para sa mga batang may sakit. Isang bagay na malapit sa kanyang puso, ngunit ngayon, tila isang napakalaking pagsubok. Sigurado ka bang kaya mo ito? Tanong ni William habang iniaabot ang tasa ng tsaa sa kanyang asawa. Nakaupo siya sa tabi niya sa kanilang pribadong silid, malalim ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kailangan ko, sagot ni Kate nang walang pag-aalinlangan. Alam mo namang hindi ko kayang talikuran ang mga bata. Inaasahan nila akong dumating. Pinisil ni William ang kanyang kamay, ang haplos nito ay may halong pag-aalala. Pero hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Maaari mong ipagpaliban ang ilang mga tungkulin mo habang hindi pa natin alam kung ano talaga ang nangyayari sa'yo. Napabuntong hininga si Kate. Alam niyang tama ang kanyang asawa, pero paano niya ipapaliwanag sa mundo ang kanyang biglaang pagkawala? Alam niyang kung umabsent siya, mas lalong lalaganap ang mga espekulasyon ng media. Hindi ko gustong maging isang maharlikang nakatago sa anino, bulong niya. Hanggat kaya ko, gagampanan ko ang dapat kong gawin. Muling napatingin si William sa kanya, isang matinding lungkot ang dumaan sa kanyang mukha. Hindi niya maaaring pilitin si Kate na magpahinga kung ito mismo ay determinado sa kanyang misyon. Pagdating sa ospital, bumati si Kate sa mga staff at voluntaryo, habang ang mga kamera ng media ay hindi tumitigil sa pagkuha ng litrato sa bawat hakbang niya. Itinago niya ang anumang bahid ng pagod, lumapit sa mga bata na may parehong init at malasakit na palagi niyang ipinapakita. Kumusta ka, mahal? Tanong ng isang batang babae, mga 7 taong gulang, na may bitbit na stuffed toy. Ang ganda mo po ngayon. Nakangiting lumuhod si Kate sa harap ng bata, kahit naramdam niya ang bahagyang panghihina ng kanyang tuhod. Salamat, sweetheart. Ikaw rin, napakaganda mo sa araw na ito. Mabilis na lumipas ang oras habang nakikipaglaro at nakikipag-usap siya sa mga bata. Ngunit hindi niya napansin na unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin at ang kanyang ulo ay tila umiikot. Kate, tawag ni William mula sa malayo, napansin ang bahagyang pamumutla ng kanyang asawa. Tumayo si Kate, pilit na iniwasan ang anumang senyales ng kahinaan. Ngunit bago pa siya makasagot, isang matinding panghihina ang bumalot sa kanyang katawan. Sa isang iglap, nagsimulang lumabo ang kanyang paningin, at bago pa siya makasigaw, bumagsak siya sa sahig. Kate! Nagulat ang lahat. Ang mga kawani ng ospital ay agad na lumapit, habang si William ay napaluhod sa tabi niya, sinusuportahan ang kanyang ulo. Dalhin natin siya sa ospital, ngayon din, utos ni William, halatang kinabahan. Ang mga kamera ng media ay mabilis na nakatapat sa kanila, ang mga photographers ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sa loob ng ilang segundo, ang buong mundo ay nagkaroon ng bagong headline, Princess Kate, nawalan ng malay sa isang pampublikong kaganapan. Habang isinasakay siya sa isang ambulansya, narinig pa ni Kate ang bulungan ng mga tao, ang ingay ng sirena, at ang malamig na haplos ni William sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang nangyari, ngunit alam niyang ito ang simula ng isang bagay na hindi na niya kayang itago. Nang magising siya, nasa isang pribadong silid siya sa ospital. Nakaupo si William sa tabi niya, hawak pa rin ang kanyang kamay. Binigyan mo ako ng matinding takot, sabi nito nang may malalim na buntong hininga. Hindi mo na ito matatakasan, Kate.
Kailangan na nating harapin ito. Tahimik siyang tumango, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Sa labas ng ospital, libu-libong reporters ang nag-aabang, at ang buong bansa ay nakatutok sa kanyang kondisyon. Sa loob ng silid, hindi pa rin niya kayang harapin ang katotohanang bumabalot sa kanya na maaaring may isang bagay na lubhang seryoso sa kanyang kalusugan. At habang ang mundo ay nagtatanong, ang monarkiya ay naghahanda sa isang pahayag na maaaring yumanig sa pundasyon ng kanilang kapangyarihan. Tahimik ang buong silid ng ospital. Ang tanging naririnig ay ang mahihinang tunog ng monitor na sumusukat sa tibok ng puso ni Kate. Dahan-dahan siyang dumilat, iniinda ang matinding pagod sa kanyang katawan. Sa gilid ng kanyang kama, nakaupo si William, hindi inaalis ang paningin sa kanya. Nagising ka na, mahal, anya, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Nilingon siya ni Kate, pilit nang umiti. Ano ang nangyari? Huminga ng malalim si William bago sumagot. Nawalan ka ng malay kanina sa ospital ng mga bata. Dinala ka agad dito para sa masusing pagsusuri. Bahagyang tumango si Kate. Naramdaman niyang may kakaibang bigat ang katawan niya, tila may kung anong humihila pababa sa kanya. Bago pa siya makapagtanong, bumukas ang pinto at pumasok ang doktor na may hawak na ilang papeles. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Prinsesa, may nais po kaming ipaalam sa inyo tungkol sa inyong mga resulta. Napalunok si William. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng kanyang asawa. Sabihin mo na, Doc, anya, pilit na pinapanatili ang kalmado niyang tinig. Tumingin ang doktor kay Kate bago nagpatuloy. Sa isinagawang mga pagsusuri, may nakita kaming mga hindi pangkaraniwang bukol sa inyong tiyan. Kailangan po nating magsagawa ng biopsy sa lalong madaling panahon upang matukoy kung benign o malignant ang mga ito. Natahimik ang buong silid. Para bang huminto ang mundo ni Kate. Hindi siya makapagsalita. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri, ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Gaano po ito kaseryoso? Tanong ni William, pilit na pinipigilan ang nanginginig na tinig. Muling bumuntong hininga ang doktor. Hindi pa po namin masabi ng tiyak. Ngunit mas mabuti pong malaman natin agad upang makapagdesisyon tayo kung anong gagawin. Nagkatinginan sina Kate at William. Walang salitang lumabas sa kanilang bibig, ngunit sa loob-loob nila, alam nilang ito na ang pinakamalaking pagsubok na kanilang haharapin. Kailan natin ito dapat gawin? Muling tanong ni William. Sa loob ng susunod na 48 oras. Napapikit si Kate, dinama ang bigat ng bawat salitang kanyang narinig. Alam niyang hindi niya ito maaaring ipagpaliban. Sige, gawin natin ito agad, anya sa wakas, ang boses ay mahina ngunit determinado. Hinaplos ni William ang kanyang buhok. Hindi kita iiwan, mahal. Tumango si Kate, ngunit sa kanyang isipan, bumabagyo ang takot. Samantala, sa palasyo ng Buckingham, isang pulong ang nagaganap. Ano ang bagong impormasyon tungkol kay Kate? Tanong ni Queen Camilla habang nakaupo sa harap ng kanyang mga tagapayo. Wala pang tiyak na balita, mahal na reyna. Ngunit may matinding espekulasyon na malubha ang kanyang kondisyon. Nagpalitan ng tingin ang mga tagapayo. Alam nilang anumang impormasyon tungkol kay Kate ay maaaring yumanig sa pundasyon ng monarkiya. Hindi natin maaaring hayaan itong lumabas nang wala tayong kontrol, sabi ng isa sa kanila. Maging si King Charles ay tahimik na nakikinig, mabigat ang ekspresyon sa kanyang mukha. Kung ang resulta ng kanyang biopsy ay hindi maganda, maaaring magkaroon ng malaking epekto sa imahe ng pamilya. Walang sumagot. Lahat ay nag-aabang kung ano ang magiging desisyon ng hari. Sa ospital, si Kate ay nananatiling tahimik, nakatingin sa kisame habang iniisip kung paano magbabago ang kanyang mundo sa loob lamang ng 2 araw. Muli siyang hinawakan ni William. Ano man ang mangyari, lalaban tayo. Humikit si Kate, huminga ng malalim at bumulong. Handang-handa na ako. Sa loob ng 48 oras, malalaman na nila ang katotohanan. Ang mga pader ng ospital ay tila mas lumalamig habang lumilipas ang oras. Sa loob ng pribadong silid, si Kate ay nakahiga pa rin, nakatitig sa kisam habang sinusubukan niyang iproseso ang lahat. Mula sa sandaling bumagsak siya sa ospital ng mga bata, ang kanyang mundo ay bumaligtad. Ngayon, sa loob lamang ng ilang oras, isasagawa ang biopsy na maaaring magbigay ng sagot sa kanyang lumalalang kondisyon. Sa labas, ang media ay hindi nagpapahinga. Ang kaganapan sa ospital ay nagdulot ng sari-saring espekulasyon.
Ang ilang pahayagan ay nag-ulat na siya ay labis lamang napagod, ngunit may ilan na nagmungkahi ng mas malubhang posibilidad. Ang palasyo ay nanatiling tahimik, tanging ilang piling tao lamang ang may alam ng tunay na dahilan ng kanyang pananatili sa ospital. Sa loob ng palasyo, si King Charles ay nakaupo sa kanyang opisina, nakatingin sa isang liham na ipinadala ng mga doktor ni Kete. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakasandal sa mesa, tila iniisip kung paano niya dapat tugunan ang sitwasyon. Ang diagnosis ni Kete, anuman ang kahihinatnan, ay isang bagay na maaaring magdulot ng matinding dagok sa monarkiya. Sa ngayon, si Kete ay hindi lamang ang asawa ni William, isa siya sa pinakamahalagang haligi ng imahe ng pamilya. Sa ospital, si Kete ay inihahanda na para sa operasyon. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay dumampi sa kanyang balat habang siya ay itinulak sa pasilyo patungo sa operating room. Ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala, ang unang araw na nakilala niya si William, ang kanilang kasal sa Westminster Abbey, ang pagsilang ng kanilang mga anak. Ngayon, wala siyang kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa kanya matapos ang operasyon. Ang oras ay tila bumagal nang siya ay ipasok sa operating room. Ang ilaw sa kisam ay maliwanag, masyadong puti, halos nakakasilaw. Narinig niya ang mahihinang boses ng mga doktor habang inihahanda ang mga kagamitan. Hindi niya naintindihan ang kanilang pinag-uusapan, pero alam niyang nagsisimula na ang lahat. Ang malamig na metal ng maskara ng anesthesia ay idinikit sa kanyang mukha, at sa loob ng ilang segundo, ang lahat ay lumubog sa dilim. Matapos ang ilang oras, nagising si Kete sa isang banayad na liwanag. Ang kanyang katawan ay mabigat, tila pinipilit siyang manatiling nakahiga. Sa kanyang tabi, naroon si William, nakaupo, hawak ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay hindi nawala. Sa kanyang mahihinang paggalaw, napansin niyang may isang doktor na nakatayo sa paanan ng kanyang kama. May hawak itong folder, at ang ekspresyon nito ay hindi madaling mabasa. Ilang sandali bago ito nagsalita. Ang biopsy ay tapos na. Ang natuklasan ay isang bagay na magpapabago sa lahat. Sa loob ng palasyo, muling nagpulong ang mga tagapayo ng hari. Ang balitang ito ay hindi maaaring basta-basta ilabas. Kailangang pag-aralan ang bawat hakbang, kailangang tiyakin na walang magiging epekto sa publiko. Ang kasaysayan ng monarkiya ay puno ng mga lihim, at marahil, ito ang isa na kailangang manatiling nakatago hanggat maaari. Habang si Kete ay nagpapahinga pa rin sa ospital, ang kanyang kapalaran ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang kalusugan. Ang epekto nito sa kaharian, sa kanyang pamilya, at sa buong mundo ay isang bagay na hindi niya paganap na mauunawaan. Sa kanyang isipan, isa lamang ang kanyang gustong malaman, gaano katagal pa niya magagampanan ang kanyang papel bilang prinsesa. At higit sa lahat, paano niya haharapin ang hinaharap kung ang sagot na nakuha niya ay hindi ang kanyang inaasahan. Ang loob ng ospital ay nananatiling tahimik, ngunit sa labas, ang mundo ay nasa gitna ng isang bagyong hindi na mapipigilan. Sa kabila ng matinding pagsisikap ng palasyo, napigilan ang pagkalat ng balita, hindi na nito kayang pigilan ang lumalawak na espekulasyon. Ang publiko ay nag-aabang, ang media ay hindi tumitigil sa paghahanap ng impormasyon, at sa loob ng pader ng Buckingham, isang desisyon ang kailangang gawin, magpapahayag ba sila ng katotohanan o mananatili sa katahimikan. Si Kete, bagamat mahina pa mula sa operasyon, ay alam na hindi na nila ito maaaring itago. Nakatitig siya sa bintana ng kanyang silid sa ospital, pinagmamasdan ang paparaming mamamahayag sa ibaba. Ang kanyang pangalan ay laman ng lahat ng pahayagan, bawat headline may kani-kanyang interpretasyon kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Hindi niya na kailangang basahin ang mga ito upang malaman, ang ilan ay nagsasabing siya ay may malubhang sakit, ang iba'y nagmumungkahi ng mas madilim na teorya. Sa tabi niya, si William ay abala sa pag-uusap sa telepono, kinakausap ang mga tagapayo ng palasyo. Ang bigat sa kanyang mukha ay halata, ang bawat salita ay sinasalita ng may ingat, alam niyang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Matapos ibaba ang telepono, huminga siya ng malalim at lumapit kay Kate. Hindi na natin ito kayang pigilan, mahal. Hindi sumagot si Kate, ngunit ang kanyang tingin kay William ay nagpapahiwatig ng pagsang-ayon. Alam niyang dumating na ang sandaling iyon. Kinagabihan, isang opisyal na pahayag ang inilabas mula sa Kensington Palace. Isang maikling mensahe, direkta ngunit may ingat sa bawat salita. Ipinapaabot namin ang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng nagpapadala ng kanilang pagmamahal at suporta kay Prinsesa Kate sa panahong ito.
Matapos ang isinagawang medikal na pagsusuri, natuklasan ang isang kondisyon na nangangailangan ng patuloy na gamutan. Habang siya ay nagpapagaling, hinihiling namin ang paggalang sa kanyang pribadong oras kasama ang kanyang pamilya. Isang anunsyo na hindi diretsahang nagsasabi ng sakit ni Kate, ngunit sapat upang kumpirmahin na may isang seryosong bagay na nangyayari. Sa buong bansa, nagkalat ang iba't ibang reaksyon. Sa social media, ang pangalan ni Kate ay nanguna sa mga trending topic. Libu-libong tao ang nagpapahayag ng kanilang suporta. Ang iba na may nagtatanong kung bakit tila may itinatago pa rin ang palasyo. Ang ilang tagapagbalita ay nagbigay ng mas malalim na pagsusuri, ano ang ibig sabihin ng patuloy na gamutan. Gaano ito kaseryoso? Sa isang kilalang talk show, isang komentarista ang walang pag-aalinlangang nagtanong, kung ito'y hindi isang malubhang kondisyon, bakit hindi nila ito diretsahang sabihin? Samantala, sa loob ng palasyo, hindi maitatangging lumakas ang tensyon. Habang sinusubukang panatilihin ang kontrol sa sitwasyon, alam ni King Charles na may limitasyon ang kanilang kapangyarihan. Sa panahon ng digital media, ang impormasyon ay hindi madaling itago. At kung hindi sila magsasalita, ang iba ang gagawa ng kwento para sa kanila. Sa ospital, si Kate ay nakatanggap ng isang mensahe mula kay Queen Camilla, isang simpleng magpakatatag ka. Alam niyang ang buong pamilya ay ngayon ay nakatuon sa kanyang kalagayan, ngunit higit pa sa kanilang personal na pag-aalala, may isang mas malaking tanong na bumabalot sa kanila, paano maaapektuhan nito ang monarkiya? Nang sumunod na araw, si William ay muling lumabas upang dumalo sa isang pampublikong kaganapan. Bagamat ang programa ay may ibang layunin, walang duda kung ano ang itatanong ng media. At hindi niya nagtagal, sa isang press conference, isang mamamahayag ang nagtangkang dumiretso sa issue. Prinsipe William, paano na po ang kalagayan ni Prinsesa Kate? Huminga ng malalim si William bago sumagot. Siya ay nagpapagaling. Ito ay isang hamon para sa aming pamilya, ngunit nagpapasalamat kami sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Ang sagot ay matipid, ngunit sapat upang ipakitang hindi siya umiwas. Ngunit para sa media, ito ay hindi sapat. Samantala, sa Vatican, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa isang pampublikong talumpati, binanggit ni Pope Francis ang pangalan ni Kate. Sa panahon ng pagsubok, ang tunay na lakas ng isang tao ay lumilitaw. Nais kong ipaabot ang aking panalangin sa isang natatanging babae, isang ina, isang leader sa kanyang sariling paraan. Naway patuloy siyang patnubayan ng Diyos. Ang mundo ay muling nagduda, bakit may alam ang Santo Papa na hindi pa nila nalalaman? Sa gitna ng lahat ng ito, si Kate ay nanatiling tahimik sa kanyang kwarto, sinusubukan pa ring tanggapin ang bigat ng nangyayari. Sa kabila ng pagnanais niyang maging matatag, alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, naisip niya kung paano siya nagbago sa nakalipas na mga buwan. Isang simpleng babae mula sa Berkshire na naging prinsesa ng Wales, at ngayon, isang babaeng haharap sa isang laban na hindi niya kailanman inakala. Ang mundo ay nag-aabang sa kanyang susunod na hakbang. Sa loob ng palasyo ng Buckingham, isang mabigat na katahimikan ang bumabalot sa bawat silid. Ang pahayag ng Kensington Palace tungkol sa kondisyon ni Kate ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko, at ngayon, bawat galaw ng pamilya ay pinapanood ng mas masidhi kaysa dati. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na panatilihin ang imahe ng katatagan, alam nilang hindi ito magtatagal, darating ang oras na kakailanganin nilang harapin ang katotohanan ng harapan. Sa kanyang opisina, nakaupo si King Charles, tahimik na nagbabasa ng mga ulat mula sa kanyang mga tagapayo. Sa harap niya, ang mga dokumentong naglalaman ng mga plano sakaling lumala ang kondisyon ni Kate. Matagal siyang hindi gumalaw, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na wala pang sagot. Sa kabila ng pagiging hari, hindi niya maikakailang sa pagkakataong ito, hindi kapangyarihan o titulo ang makakapagbigay ng solusyon. Sa kabilang bahagi ng palasyo, si William ay nakatayo sa balkonahe ng kanilang pribadong silid, nakatingin sa malawak na hardin sa ibaba. Ang kanyang isipan ay naglalakbay kung saan-saan, sinusubukang intindihin ang lawak ng sitwasyong kanilang kinakaharap. Sa loob ng ilang linggo, ang kanyang buhay ay tila isang bangungot mula sa pagkakahulog ni Kate sa ospital ng mga bata, hanggang sa operasyon, at ngayon, sa malalim na epekto ng balitang lumabas sa publiko. Kahit anong gawin niyang pagtatago ng kanyang nararamdaman, hindi niya maitago ang bigat sa kanyang puso. Sa kanyang likuran, marahang naglakad si Kate papalapit sa kanya.
Bagamat mahina pa rin, pinilit niyang lumakad ng may tikas, na parang hindi siya apektado ng kanyang nararamdaman. Ano ang iniisip mo? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si William. Pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim bago bumaling sa asawa. Kung paano natin mapapanatili ang balanse sa lahat ng ito? Napangiti si Kate, ngunit kita sa kanyang mata ang pag-aalala. Walang tamang sagot dyan, mahal. Alam niyang si William, bilang tagapagmana ng trono, ay hindi lang iniisip ang kanilang pamilya, kundi pati na rin ang epekto ng kanyang kalagayan sa buong monarkiya. Hindi lang ito laban niya, ito ay laban ng buong kaharian. Sa loob ng palasyo, ang mga tagapayo ay nagtipon sa isang madaliang pagpupulong. Ang kalagayan ni Kate ay hindi lamang isang personal na issue, kundi isang usaping may malalim na epekto sa kaharian. Sa mga mata ng publiko, siya ang simbolo ng pagiging matatag, isang ina, isang prinsesa na minamahal ng bayan. Kung siya ay mahina, paano ito makakaapekto sa imahe ng monarkiya? Kailangang may gumawa ng mas maraming pampublikong pagpapakita sa ngalan niya, mungkahi ng isang tagapayo. Ngunit hindi natin maaaring ipilit si Prinsipe William na humarap sa media sa panahong ito. Mas mahalaga ang kanyang pamilya kaysa anumang publisidad, sagot ng isa. Ngunit paano kung lumala ang kondisyon ni Prinsesa Kate? Mayroon ba tayong plano kung sakali? Nagkaroon ng matinding katahimikan. Wala sa kanila ang gustong pag-usapan ang posibleng kinabukasan kung sakaling hindi maging maganda ang resulta ng gamutan ni Kate. Ngunit isa itong realidad na hindi nila maaaring takasan. Sa ospital, si Kate ay patuloy na nagpapalakas. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, pilit niyang itinatago ang kanyang panghihina. Hindi niya gustong makita ng mundo ang kanyang kahinaan, hindi niya gustong maging sanhi ng takot o pangamba. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya ito maaaring itago magpakailanman. Sa isang gabi, habang magkasama sila ni William sa ospital, muli niyang hinawakan ang kamay ng asawa. Alam kong natatakot ka. Bahagyang tumango si William. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin kung... Pinutol siya ni Kate. Kung ano man ang mangyari, hindi mo kailangang harapin ito mag-isa. Tahimik silang naghawak kamay. Sa kabila ng lahat ng ingay sa labas, ng mga balitang patuloy na lumalabas, at ng mga inaasahan ng buong mundo, sa sandaling iyon, sila lang dalawa ang mahalaga. Sa palasyo ng Buckingham, si King Charles ay nakatayo sa tabi ng bintana, nag-isip ng malalim. Matagal na niyang pinaghandaan ang pagiging hari, ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi lang siya ang sentro ng atensyon ng monarkiya. Sa panahong ito ng kaguluhan, si Kate ang siyang itinuturing na pinakamatibay na haligi ng pamilya. At ngayon, habang hindi pa tiyak kung ano ang mangyayari sa kanya, isang bagong tanong ang bumabalot sa buong kaharian, ano ang magiging kinabukasan ng monarkiya kung mawala si Kate sa larawan? Sa gitna ng hindi mabilang na tanong at pangamba, isang bagay lang ang tiyak, ang susunod na linggo ay magiging isa sa pinakamahalagang sandali ng kasaysayan ng pamilya. Sa gitna ng matinding pagsubok na kinakaharap ng monarkiya, isang hindi inaasahang tinig ang pumailan lang mula sa Roma. Sa isang formal na pagpupulong sa Vatican, habang nakatayo sa harap ng libu-libong tagapakinig, biglang binanggit ni Pope Francis ang pangalan ni Kate Middleton. Sa panahon ng pagsubok, ang pananampalataya ang ating pinakamalakas na sandata. Ipinapaabot ko ang aking taimtim na panalangin sa isang babaeng puno ng biyaya, isang ina, isang asawa, at isang mahalagang haligi ng kanyang bansa. Naway gabayan siya ng Panginoon sa kanyang paglalakbay. Tahimik ang buong basilika sa loob ng ilang segundo bago sumabog sa bulungan ang mga tao. Hindi ito isang pangkaraniwang mensahe. Hindi madalas na direktang binabanggit ng Santo Papa ang pangalan ng sinuman, lalo na ng isang miyembro ng maharlikang pamilya. Sa isang iglap kumalat ang balita. Sa buong Europa, ang mga balita ay bumaha ng tanong, ano ang alam ng Vatican na hindi pa sinasabi ng palasyo? Sa palasyo ng Buckingham, natanggap agad ni King Charles ang ulat mula sa kanyang mga tagapayo. Tahimik siyang nakinig habang binabasa sa kanya ang pahayag ng Papa. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lalim ng pag-isip. Ito ba ay banta o pagpapahayag ng suporta? Tanong ng isa sa kanyang malalapit na tagapayo. Hindi natin alam kung ano ang motibo ng Vatican sa pagbibitiw ng ganitong pahayag. Pero isang bagay ang sigurado, ito ay magpapalala lamang ng interes ng publiko sa kalagayan ni Prinsesa Kate, sagot ng isa pa. At kung hindi natin ito mabibigyang linaw agad,
ang publiko ang gagawa ng sarili nilang kasagutan, dagdag pa ng isa. Sa ospital, si Kate ay mahina pa rin ngunit patuloy na nagpapalakas. Alam niyang ang mundo ay nag-aabang sa kanya, ngunit hindi pa siya handang humarap. Alam niyang sa sandaling lumabas siya sa publiko, isang bagong digmaan ang kanyang haharapin, ang mga tanong, ang pang-uusisa, at higit sa lahat, ang patuloy na pagdududa tungkol sa kanyang papel sa monarkiya. Pinagmamasdan niya ang telebisyon sa kanyang silid nang ipalabas ang balita tungkol sa pahayag ng Santo Papa. Muli niyang pinikit ang kanyang mga mata. Bakit siya? Ano ang ibig sabihin nito? Sa tabi niya, si William ay tahimik na nakaupo, hawak ang kanyang kamay. Alam niyang si Kate ay pagod, hindi lamang sa pisikal kundi sa emosyonal na bigat ng lahat ng nangyayari. Alam kong hindi mo gustong pag-usapan ito, pero kailangan nating magdesisyon kung paano natin ito haharapin, malumanay na sabi niya. Hindi agad sumagot si Kate. Sa halip, iniisip niya kung paano nagbago ang kanyang buhay sa loob lamang ng ilang linggo. Dati, siya ang tahimik na prinsesa ng Wales, gumagawa ng kanyang mga tungkulin ng may pagpapakumbaba, walang eskandalo, walang kontrobersya. Ngayon, siya ang sentro ng usapan, hindi lamang sa Britanya, kundi sa buong mundo. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito, bulong niya. Hinaplos ni William ang kanyang buhok. Hindi mo kailangang harapin ito mag-isa. Samantala, sa Vatican, nagtipon ang ilang opisyal ng simbahan upang talakayin ang epekto ng pahayag ng Santo Papa. Alam nilang ang mundo ay nag-aabang ng sagot. Ang isang kardinal ay lumapit sa isang mataas na opisyal at nagtanong, alam ba ng Papa ang isang bagay na hindi alam ng iba? Ang Papa ay may malalim na pag-unawa sa mga nangyayari sa mundo. Marahil ito ay simpleng panalangin, ngunit maaaring mayroon siyang mas malalim na dahilan kung bakit niya ito binanggit sa publiko. Ngunit ang mga haka-haka ay hindi na mapipigilan. Sa mga pahayagan, sa mga social media platform, sa bawat balita, ang tanong ay paulit-ulit. Ano ang tunay na nangyayari kay Kate Middleton? Sa palasyo, muling nagtipon ng pamilya upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Si King Charles ay tahimik na nakikinig habang si William ay nagsasalita. Dapat tayong magbigay ng isang mas malinaw na pahayag. Kung hindi natin kontrolin ang naratibo, ang media ang gagawa nito para sa atin. Tumango si Charles. Pero hanggang saan ang dapat nating sabihin? Hindi kailangang ibunyag ang lahat, ngunit hindi na rin natin kayang magtago. Kung hindi natin sasagutin ang mga tanong, hindi ito titigil. Mula sa kanyang sulok, tahimik lang na nakikinig si Camilla. Alam niyang ang sitwasyong ito ay mas komplikado kaysa sa anupamang eskandalo na kanilang hinarap noon. Hindi ito simpleng tsismis o intriga. Ang kalagayan ni Kate ay isang bagay na maaaring magpabago sa hinaharap ng monarkiya. Sa ospital, muling napatingin si Kate sa bintana. Alam niyang kahit ano pang gawin nila, hindi na nila maaaring baliwalain ang mga tanong. Hindi na siya simpleng prinsesa na gumagawa ng kanyang mga tungkulin sa katahimikan, siya na ngayon ang sentro ng mundo. At ngayon, ang Vatican mismo ay tila may nalalaman tungkol sa kanya na hindi pa niya ganap na nauunawaan. Sa loob ng palasyo, isang katahimikan ang bumabalot kay William habang nakaupo siya sa pribadong silid ng kanyang opisina. Sa harapan niya, nakabukas ang isang laptop, nagpapakita ng walang katapusang balita tungkol sa kalagayan ni Kate. Sa kaliwa niya, isang pil ng dokumento mula sa kanyang mga tagapayo, nagsasaad ng mga planong dapat niyang harapin bilang tagapagmana ng trono. Sa kanan niya, isang larawan ng kanilang pamilya, si Kate kasama sina George, Charlotte, at Louis, lahat ay nakangiti, masaya, buo. Ngunit ngayon, ang mundong iyon ay tila lumalabo. Si William ay hindi lamang isang asawa na nag-aalala sa kanyang may sakit na kabiyak, siya rin ang susunod na hari ng Britanya, isang lalaking may pananagutang hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa isang buong bansa. Ngunit paano niya pagaganahin ang dalawang mundong ito nang hindi sinasakripisyo ang isa? Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na inaayos ang kanyang isipan. Sa kanyang harapan, isang tawag mula kay King Charles ang naghihintay sa kanya. William, kailangan nating pag-usapan ang iyong papel sa mga susunod na linggo. Direkta at walang paligoy-ligoy ang boses ng kanyang ama. Alam niyang hindi ito isang simpleng tawag ng pangungumusta, ito ay isang tawag ng isang hari na nangangailangan ng kasiguraduhan. Handa ka na bang bumalik sa iyong mga tungkulin? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni William. Alam niyang ito ay hindi lamang isang tanong kundi isang atas. Hindi ko maiiwan si Kate ngayon, ama.
Isang katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Alam ni Charles ang sagot bago pa ito sabihin ni William, ngunit ito ay isang bagay na hindi niya maaaring basta tanggapin. Nauunawaan ko ang sitwasyon pero hindi natin maaaring ipagpaliban ang lahat. May isang kaharian kang kailangang pangalagaan. Sa puntong ito, hindi lang si William ang iniisip ni Charles, iniisip niya ang buong monarkiya. Ang pagkawala ni Kate sa mata ng publiko ay nagdulot na ng malaking epekto, at kung mawawala rin si William, lalo lamang lalakas ang mga haka-haka. Ngunit para kay William, hindi iyon mahalaga ngayon. Ang pamilya ko ang una kong prioridad. Isa pang katahimikan. Sa huli, isang mabigat na sagot ang ibinigay ni Charles. Alam ko. Pero tandaan mo, anak, sa bawat desisyong gagawin mo, may kabayarang kasama. Binaba ni Charles ang telepono, at si William ay nanatiling nakaupo, pinipilit intindihin kung paano niya babalansihin ang dalawang mundong unti-unting bumabangga sa isa't isa. Samantala, sa ospital, si Kate ay nakahiga pa rin sa kanyang kama, tahimik na pinagmamasdan ang kisam. Alam niyang ang mundo sa labas ay patuloy na gumagalaw, naghihintay ng balita tungkol sa kanya. Alam niyang si William ay nasa isang napakahirap na sitwasyon, gustuhin man niyang sabihin sa kanyang asawa na bumalik na ito sa kanyang mga tungkulin, hindi niya magawa. Dahil alam niya kung ano ang maaaring mangyari kung siya ay tuluyang mawala. Sa palasyo ng Buckingham, nagtipon ang mga tagapayo ng maharlikang pamilya upang pag-usapan ang posibleng mga senaryo kung sakaling hindi agad makabalik si Kate sa kanyang tungkulin. Isa sa mga posibilidad na lumutang ay ang mas aktibong papel ni Queen Camilla sa mga pampublikong gawain, isang bagay na maaaring hindi magustuhan ng publiko. Ang problema rito ay hindi lang ang pagkawala ni Kate, kundi ang patuloy na pag-atras ni William mula sa kanyang mga tungkulin, ani ng isa sa mga senior na tagapayo. Kung magpapatuloy ito, sino ang magiging mukha ng monarkiya? Sa kabila ng lahat, isang tanong ang hindi nila masagot, hanggang kailan nila kayang ipagpaliban ang hindi maiiwasan. Samantala, si William ay bumisita kay Kate sa ospital, nagdala ng kaunting bulaklak sa tabi ng kanyang kama. Nang mapansin siyang pumasok, bahagyang ngumiti si Kate, ngunit kita sa kanyang mga mata ang matinding pagkapagod. Nakarinig ako ng tawag ni Charles kanina, mahina niyang sabi. Tumango si William, umupo sa tabi niya. Nais niyang bumalik ako sa mga opisyal na tungkulin sa lalong madaling panahon. Tahimik na tumango si Kate. Alam niyang ito ay darating, at alam niyang kailangang gawin ito ni William. Dapat kang bumalik, William. Nagulat si William sa kanyang sinabi. Hindi ko gustong iwan ka sa ganitong sitwasyon. Alam kong hindi mo gusto, pero hindi mo maaaring ipagpaliban ito magpakailanman. Hindi ito tungkol sa atin lamang, kundi sa hinaharap ng buong monarkiya. Sa puntong iyon, naramdaman ni William ang bigat ng responsibilidad na pinapasan niya. Hindi lang ito tungkol sa kanyang pamilya, hindi lang tungkol kay Kate, ito ay tungkol sa isang kahariang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Hindi kita iiwan, Kate. Alam ko. Pero alam kong kailangang may gawin ka. Bumalik ka at ipakita mo sa kanila na hindi tayo bumibigay. Sa puntong iyon, alam ni William ang kanyang desisyon. Kinabukasan, sa unang pagkakataon matapos ang linggong pagkatigil, lumabas si William sa publiko, dumalo sa isang opisyal na kaganapan. Sa kanyang pagharap sa mga mamamahayag, hindi maiwasan ang unang tanong. Paano na si Prinsesa Kate? Huminga ng malalim si William bago sumagot. Siya ay lumalaban, tulad ng lagi niyang ginagawa. At sa sagot niyang iyon, isang bagong direksyon ang kanyang tinahak. Sa pagitan ng pagiging asawa at pagiging hari sa hinaharap, si William ay kailangang maglakad sa manipis na linya ng dalawang mundong hindi niya maaaring talikuran. Sa loob ng palasyo ng Buckingham, isang hindi maiiwasang katotohanan ang lumulutang sa air, ang kahinaan ni King Charles III. Sa gitna ng lumalalang kondisyon ni Kate Middleton at ang pagbabalik ni William sa kanyang mga tungkulin, isang mas tahimik ngunit kasing bigat na laban ang nagaganap. Ang hari mismo ay unti-unting bumabagsak sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling kalusugan. Sa mga nakaraang buwan, napansin ng mga nakapaligid sa kanya ang kanyang pananamlay. Hindi lamang ito ang natural na pagod ng isang lalaking may edad na, kundi isang bagay na mas malalim, mas malubha. Sa bawat opisyal na pagtitipon, ang kanyang kilos ay mas mabagal, ang kanyang mga kamay ay tila nanginginig, at ang kanyang pagod na mga mata ay madalas lumalayo, tila hindi nakatuon sa kasalukuyan. Sa loob ng kanyang pribadong silid, nakaupo si Charles sa kanyang desk, nakaharap sa isang medikal na ulat na hawak niya sa kanyang nanginginig na mga kamay.
Alam niya na hindi niya maaaring ipagwalang bahala ito. Alam niyang ang oras niya bilang hari ay maaaring mas maikli kaysa sa inaasahan niya. Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanyang pag-isip. Pumasok si Camila, ang kanyang asawang matagal nang nag-aalala sa kanya. Tumayo ito sa tabi niya, inihulog ang kanyang tingin sa mga dokumentong nasa kanyang lamesa. Alam ko kung ano ang laman niyan, mahinang sabi ni Camila, ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala. Hindi sumagot si Charles, ngunit ramdam niya ang bigat ng pag-uusap na ito. Gaano pa katagal mong balak itago ito? Nagbuntong hininga si Charles, itinabi ang papel at tumingin sa kanyang asawa. Hanggat kaya ko. Alam mong hindi ko maaaring basta-basta ipaabot ito sa publiko. Hindi mo maaaring ipagpaliban ito ng mas matagal. Kung lalala ito, sino ang mamumuno? Sa puntong ito, napagtanto nilang pareho na hindi lang ito usapin ng kanyang personal na kalusugan. Sa gitna ng krisis kay Kate at ang pag-aalalang lumalawak sa publiko, ang kahinaan ng hari ay maaaring maging isa pang dagok sa monarkiya. Samantala, sa isang pribadong pagpupulong kasama ang kanyang mga tagapayo, muling itinaas ang usapin tungkol sa kalagayan ni Charles. Kailangan nating maging handa. Ang kahinaan ng hari ay isang bagay na hindi natin maaaring baliwalain, sabi ng isa sa kanila. Kung lumala ang kanyang kondisyon, sino ang tatayo para sa kanya? Lahat ng mata ay napunta kay William. Siya ang susunod sa linya, at sa kabila ng mga personal na pagsubok na kinakaharap niya sa kanyang asawa, siya pa rin ang pinakamalapit na pagpipilian. Ngunit sapat ba ang kanyang lakas upang buhatin ang bigat ng monarkiya sa ganitong panahon? Habang si William ay abala sa kanyang mga tungkulin, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Alam niyang may bumabagabag kay Charles, ngunit hindi niya tiyak kung ano yon. Nakita niya ang pagod sa mukha ng kanyang ama, ngunit tulad ng isang tunay na hari, hindi ito kailanman umamin ng kahinaan. Hanggang isang gabi, habang papunta siya upang bisitahin si Kate sa ospital, natanggap niya ang isang tawag. Kailangan mong bumalik sa palasyo, agad. Ang kanyang puso ay agad na bumilis. Nang dumating siya sa Buckingham, sinalubong siya ni Camilla, ang mukha nito puno ng pag-aalala. Siya ay bumagsak. Sa loob ng silid ng hari, nakahiga si Charles sa kanyang kama, mukhang mas matanda at mas mahina kaysa sa dati. Mabilis na lumapit si William, hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahinang ngumiti si Charles, pinilit ang isang mahinang sagot. Dahil alam kong marami ka nang iniisip. Ngunit ngayon, wala nang puwang para sa pagtatago. Kinabukasan, lumabas ang isang opisyal na pahayag mula sa palasyo. Ang kanyang kamahalan, si Haring Charles Lai, ay sumasailalim sa patuloy na medikal na pangangalaga at mananatili sa ilalim ng pagmamatsyag ng mga doktor. Patuloy siyang gagampanan ang kanyang tungkulin habang nagpapagaling at nagpapasalamat siya sa mga mensahe ng suporta mula sa publiko. Ngunit sa kabila ng piniling tono ng kalmado sa anunsyo, ang mundo ay hindi nalinlang. Sa pagitan ng sakit ni Kate at ang lumalalang kondisyon ni Charles, isang tanong ang bumabalot sa buong Britanya. Ito na ba ang simula ng isang bagong panahon para sa monarkiya? Ang mundo ay patuloy na nakatutok sa pamilya ng hari. Sa loob ng ilang buwan, ang mga balita tungkol kay Kate Middleton at King Charles Lai ay naging laman ng bawat pahayagan, bawat palabas sa telebisyon, at bawat talakayan sa social media. Hindi pa man humuhupa ang mga tanong tungkol sa tunay na estado ng kalusugan ni Kate, ngayon ay nadagdagan pa ng pagkakahulog ng hari. Ang buong monarkiya ay nasa isang mahirap na posisyon, at sa gitna ng lahat ng ito, si Kate ang naging pinakapinapanood na tao sa buong mundo. Sa kanyang pribadong silid sa ospital, si Kate ay nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik na pinagmamasdan ang langit na tila may paparating na bagyo. Ramdam niya ang bigat ng bawat balita, bawat espekulasyon, at bawat mata na nagmamasid sa kanya. Sa labas, isang dagat ng mga mamamahayag at taga-suporta ang nagtipon, nag-aabang ng anuman mula sa prinsesa. Ang kanyang pananahimik ay naging sanhi ng mas maraming tanong kaysa sagot. Sa kabila ng kanyang kahinaan, alam niyang hindi siya maaaring manatiling tahimik magpakailanman. Ang bawat araw na lumilipas na wala siyang sinasabi ay isang araw kung kailan iba ang bumubuo ng kwento para sa kanya. At ngayon, higit kailanman, kailangan niyang magkaroon ng kontrol sa kanyang sariling naratibo. Sa palasyo ng Buckingham, isang madaliang pagpupulong ang nagaganap. Si William, bagamat abala sa pangangalaga sa kanyang ama at asawa, ay muling tinipon ang kanyang mga tagapayo. Sa gitna ng pagpupulong, isang malinaw na tanong ang itinatanong ng lahat.
Kailan haharap si Prinsesa Kate sa publiko? Matagal nang iniiwasan ng pamilya ang sandaling ito. Gusto nilang bigyan si Kate ng sapat na oras upang makabawi, ngunit habang tumatagal, lalong lumalakas ang pagnanais ng publiko na makita siya. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang kalusugan, ito rin ay isang pagsubok sa kanyang papel sa monarkiya. Hindi natin maaaring pilitin siyang lumabas kung hindi pa siya handa, sabi ni William, malamig ang kanyang boses. Ngunit hindi rin natin maaaring hayaang lumala ang sitwasyon. Mas maraming haka-haka ang lumalabas sa bawat araw na lumilipas. Kailangan niyang ipakita na kaya pa niyang gampanan ang kanyang tungkulin, sagot ng isang senior advisor. Tumahimik si William. Alam niyang may katotohanan sa sinabi nito. Ngunit paano niya hihilingin yon kay Kate? Alam niyang ang bawat hakbang ng kanyang asawa ay may presyo, at hindi ito isang presyong madali niyang ipataw sa kanya. Samantala, sa ospital, si Kate ay nakatanggap ng mensahe mula kay Queen Camilla. Isang maikling, direktang mensahe lamang. Kailangang may magsalita. Ang monarkiya ay hindi maaaring manatiling tahimik. Napapikit si Kate. Sa loob ng maraming taon, sanay na siya sa bigat ng responsibilidad. Ngunit ngayon, sa kanyang kahinaan, hindi niya tiyak kung kaya pa niyang bumangon at harapin ang mundo. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring maghintay ng mas matagal pa. Kinabukasan, sa unang pagkakataon matapos ang kanyang operasyon, lumabas si Kate sa publiko. Hindi isang ingrandeng kaganapan ang pinili niya, kundi isang payak na paglabas sa ospital, kasama si William, upang personal na pasalamatan ang mga doktor at nurse na nag-alaga sa kanya. Ngunit kahit ito'y isang simpleng kilos, ito ay naging isang malakas na pahayag. Nang makita siya ng publiko, may isang sandali ng katahimikan. Ang isang babaeng ilang buwan nang tinatago mula sa mata ng mundo ay ngayon muling humaharap. Ang kanyang katawan ay mas payat, ang kanyang mukha may bakas ng pagod, ngunit ang kanyang ngiti ay matatag. Habang papalabas, ilang mga mamamahayag ang nagtanong sa kanya. Prinsesa Kate, paano na po ang inyong kalagayan? Sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa harap ng kamera. Patuloy akong nagpapagaling at nagpapasalamat ako sa suporta ng lahat. Isa itong mahirap na panahon para sa aming pamilya, ngunit kami ay nananatiling matatag. Isang maikling sagot lamang, ngunit sapat upang patunayan na siya ay naroon pa rin. Sa loob ng ilang minuto, kumalat ang kanyang larawan sa buong mundo. Isang larawan ng isang prinsesa na bumabangon mula sa kanyang kahinaan, isang babae na sa kabila ng kanyang personal na laban ay patuloy na nakatayo. Sa palasyo ng Buckingham, si King Charles, bagamat mahina, ay tumango matapos mapanood ang kanyang manugang sa telebisyon. Matibay siya, anya, mahina ngunit may tiwala sa kanyang tinig. Samantala, sa Vatican, muling lumabas ang isang bagong pahayag mula kay Pope Francis. Sa gitna ng pagsubok, ang tunay na lakas ng isang pinuno ay hindi lamang nakikita sa kanyang kapangyarihan, kundi sa kanyang kakayahang tumayo muli. Hindi ito isang direktang mensahe kay Kate, ngunit sa mata ng mundo, malinaw ang tinutukoy nito. Ngunit kahit pa siya ay nagpakita sa publiko, ang laban ni Kate ay hindi pa tapos. Alam niyang hindi ito isang sandaling magpapahinto sa lahat ng tanong, sa lahat ng pagdududa. Alam niyang marami pa siyang kailangang gawin upang patunayan na kaya pa niyang gampanan ang kanyang papel. Ngunit sa araw na yon, sa harap ng mata ng buong mundo, isang bagay ang naging malinaw, si Kate Middleton ay hindi pa tapos. Sa kabila ng kanyang pagpapakita sa publiko, si Kate Middleton ay nananatiling isang simbolo ng kawalan ng katiyakan sa loob ng monarkiya. Bagamat pinatunayan niyang kaya pa niyang humarap, alam niyang hindi sapat ang isang maikling paglabas upang patahimikin ang mga tanong na bumabalot sa kanyang hinaharap. Sa loob ng palasyo ng Buckingham, isang mas mabigat na usapan ang nagaganap, isang usapan na maaaring magbago ng kanyang papel magpakailanman. Sa pribadong silid ng hari, si King Charles ay nakaupo sa kanyang upuang may mataas na sandalan, ang kanyang katawan ay mukhang mas mahina kaysa dati. Sa kanyang harapan, nakatayo sina William at Kate, parehong seryoso, parehong alam na ang sandaling ito ay hindi maiiwasan. Kailangang may gumawa ng desisyon, mahina ngunit matatag na sabi ng hari. Tahimik si William, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa ama. Hindi niya kailangang marinig ang buong paliwanag upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Alam niyang ang lumalalang kondisyon ni Charles ay nangangahulugan ng isang bagay, may kailangang humakbang pasulong. Ngunit sino? Ang tradisyon ay malinaw. Bilang tagapagmana ng trono, si William ang natural na pagpipilian upang mas lumalim ang kanyang tungkulin sa gitna ng kahinaan ng kanyang ama.
Ngunit paano niya magagampanan ito kung ang kanyang asawa ay nasa kalagitnaan ng kanyang sariling laban? Si Kate ay tahimik lamang na nakikinig, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na magkahawak sa kanyang kandungan. Hindi niya maaaring ipilit ang sarili niyang sagot, hindi niya maaaring sabihin kay William kung ano ang dapat niyang gawin. Alam niyang ang pasyang ito ay sa kanila pareho. Hindi ko maaaring iwan si Kate, sa wakas ay nagsalita si William, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Tumango si Charles, tila inaasahan na niya ang sagot na iyon. Ngunit hindi mo rin maaaring talikuran ang iyong tungkulin. Isang mahirap na katahimikan ang bumalot sa silid. Alam nilang lahat na walang madaling sagot. Sa mata ng publiko, si William ay kailangang maging isang leader. Ngunit paano kung hindi niya magawang balansihin ang kanyang pagiging asawa at ama sa kanyang papel bilang isang prinsipe? Sa isang pulong kasama ang mga senior advisors, muling itinayo ang posibilidad ng isang panandaliang pagpapasa ng kapangyarihan. Ano ang maaaring mangyari kung si Charles ay hindi na magawa ang kanyang tungkulin ng lubusan? Tanong ng isa sa mga tagapayo. Maaari niyang ipasa ang ilang mga pangunahing responsibilidad kay William, ngunit hindi pa ito isang formal na paghahalili. Maaari siyang manatili bilang hari, ngunit sa anino lamang. At paano si Kate? Napatingin ang lahat sa isa't isa. Alam nilang si Kate ay isang mahalagang bahagi ng larawan. Sa kabila ng kanyang sakit, siya pa rin ang pinakamakapangyarihang imahe ng monarkiya sa mata ng publiko. Sa huli, isang desisyon ang kailangang gawin. Kinagabihan, sa kanilang pribadong silid, si William ay nakaupo sa tabi ni Kate, parehong pagod sa bigat ng araw. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Tumingin si Kate sa kanya, alam niyang hindi siya maaaring magbigay ng madaling sagot. Ano man ang piliin mo, susuportahan kita. Ngunit alam nilang pareho na hindi lang ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa buong kaharian, sa buong bansang umaasa sa kanila. Kinabukasan, isang pahayag ang inilabas mula sa palasyo. Dahil sa kasalukuyang kalagayan ng hari, si Prinsipe William ay magsisimula ng gampanan ang ilan sa mga pangunahing tungkulin ng monarkiya bilang suporta sa kanyang ama. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling matatag ang pamilya at nagpapasalamat sa patuloy na suporta ng publiko. Walang binanggit tungkol kay Kate. Ngunit sa mga mata ng mundo, isa lamang ang kahulugan nito, ang monarkiya ay unti-unting nagbabago. At si Kate, sa kabila ng kanyang laban, ay nananatiling nasa sentro ng lahat. Sa loob ng palasyo ng Buckingham, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mga bulwagan. Ang anino ng pagbabago ay lumalawak, at ang kinabukasan ng monarkiya ay nakasandal sa isang balanse na maaaring gumuho anumang oras. Ang kalusugan ni King Charles ay patuloy na bumababa, at si William, sa kabila ng kanyang personal na laban, ay unti-unti nang pumapasan sa responsibilidad ng isang hari. Samantala, si Kate ay nananatili sa kanyang pribadong silid sa palasyo, tinatanaw ang hardin mula sa malaking bintana. Ilang linggo na siyang nakabalik mula sa ospital, ngunit alam niyang ang kanyang laban ay malayo pa sa pagtatapos. Ang kanyang katawan ay patuloy na nagpapagaling, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na naglalakbay sa walang katapusang tanong, ano ang magiging papel niya sa hinaharap. Hindi niya maiwasang maramdaman na siya ay isang tagapagmasid sa isang kwentong hindi niya kayang kontrolin. Noong una, siya ay isang simpleng babae mula sa Berkshire, na sa isang hindi inaasahang pagkakataon ay napabilang sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo. Ngayon, siya ay naging sentro ng isang isyong mas malaki kaysa sa kanya, hindi lang bilang asawa ng tagapagmana ng trono, kundi bilang isang simbolo ng monarkiya mismo. Sa loob ng silid ng hari, si Charles ay mahina nang nakahiga sa kanyang kama. Alam niyang hindi na niya maaaring ipagpatuloy ang kanyang papel tulad ng dati. Sa tabi niya, si Camilla ay tahimik na nakaupo, nakamasid sa kanyang asawa na tila unti-unting nawawala sa mundong kanilang binuo. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap sa lahat ng ito? Mahina niyang sabi, hindi inaalis ang kanyang paningin sa kisam. Ano yon, mahal? Sagot ni Camilla, hawak ang kanyang kamay. Ang pagtanggap na hindi ko na ito kayang ipagpatuloy. Sa mga salitang iyon, bumigat ang hangin sa silid. Sa isang lihim na pagpupulong sa pagitan ng mga senior advisors, isang bagong usapan ang isinagawa. Kung si Charles ay tuluyang umatras, paano natin ihahanda si William? Tanong ng isa. Mas mahirap ang tanong, handa ba ang publiko para sa isang bagong hari? At paano si Kate? Magagawa ba niyang gampanan ang papel ng isang reyna sa ganitong kalagayan? Ang lahat ay napatingin sa isa't isa.
wala pang kasagutan. Ngunit alam nilang hindi maaaring manatili ang monarkiya sa kawalan ng direksyon. Dumating ang araw ng opisyal na anunsyo. Isang mensahe mula sa palasyo ng Buckingham ang inilabas sa publiko. Sa kabila ng kanyang pagmamahal at dedikasyon sa paglilingkod, si Haring Charles III ay pansamantalang iwanan ang karamihan sa kanyang mga tungkulin bilang pinuno ng estado upang bigyang daan ang kanyang kalusugan. Bilang tugon, si Prinsipe William ay magsisimulang gampanan ang mas malalaking responsibilidad bilang tagapagmana ng trono. Ang buong pamilya ay nagpapasalamat sa patuloy na suporta ng publiko. Hindi ito isang opisyal na abdikasyon, ngunit sa mata ng buong mundo, malinaw ang mensahe, ang panahon ni Charles ay patapos na, at si William na ang magiging sentro ng monarkiya. Sa loob ng kanilang pribadong silid, si Kate ay nakaupo sa tabi ni William. Ito na ba ang simula? Mahina niyang tanong. Tumingin si William sa kanya, alam niyang ang sagot ay, kahit hindi niya ito direktang sabihin. Kaya ba natin ito, Kate? Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Kailangan nating kayanin. Sa labas ng palasyo, nagtipon ang libu-libong tao, nakatingin sa kanilang bagong pinuno. At sa sandaling iyon, alam ni Kate na ang kanilang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang monarkiya ay nagbago. At siya, sa kabila ng lahat, ay nasa gitna pa rin nito. Kung nakarating ka hanggang dito, gusto naming malaman. Mag-iwan ng komento gamit ang salitang tapat upang ipakita na sinundan mo ang kwento hanggang sa dulo. Tignan natin kung sino ang tunay na nakasubaybay sa buong istorya.